Yung lahat, mga kababayan, mga kayo, no? Pagpalang araw kung saan man kayo ngayon na nanonood ng ating video. So, good morning and maraming salamat pala sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting channel sa Bitoy Daily Mitch Vlog. Po, lubos na salamat po sa inyo. Ay hindi po ako magpapagod araw-araw para at least ipakita sa inyo po yung daily routine na aming ginagawa sa Zeko dito sa Inter sa mga Sibugay. At ngayong umaga, bago tayo makapagsimula, mag-intro muna tayo para maipakita natin po yung ating mga ginagawa. So, good morning once again. Ingat kayong lahat ng riders. Dito sa taas, patuloy kami dito. Yan o, makikita nyo po. Patuloy kami dito sa pagbaklas nito mga takip ng kabinet dito. Kasi pag matamaan to ng ulan, di kasi ito basta-basta malagyan ng bubong. Dahil po sa sobrang laki nitong ginagawa natin. Hindi basta-basta kaagad palitan ng bubong dahil po sa lawak ng aming ginagawa dito ay kailangan tanggalin namin itong pinto ng kabinet. Yan po. Yung mga pinto ng kabinet na yan, tatanggalin namin kasi pag matamaan ng mga kain-kain, matuklap kasi ito ganito. So hindi rin namin alam kung ibabalik na ba itong kabinet pagdating ng araw kung sakali mabuo na itong building nito, mabuo na itong pagkatrabaho. Kasi kung tingnan natin, aangat sa gabal pa rin yan sa paglagay natin ng PVC panel. PVC panel kasi ganyan balak ng dito kung hindi magbabago yung isip niya ang ilalagay natin sa dito. So yung mga ganyan, finishing pa kami so makabala siya pagdating ng pag-finishing. Tingnan na lang namin kung kasi bago naman kasi yung may-ari dito, itutuloy pa ba itong mga cabinet o wala na itong cabinet dito. Yung mismong mag-arkila na mag-provide or depende na siya, may-ari yan. So hanggat maaari kung may makaya pang iligpit or itabi natin para magamit. Itabi natin. So sira-sira na kasi yung iba. Kita nyo dito. Ayan. So tanggalin natin to. Ayan. Tanggalin natin yung mga kabinet na yan, mga takip na yan. Ito, tinanggal natin yung mga pantakip dito. Ayan dito. May mga damit pa dito. So, tinatabi namin yung mga damit. No. Hindi namin yan sinusunog kasi bawal sa amin. Sunugin po yung gamit ng iba. So, ganyan. Dito, marami pang pinto dito na tatanggalin. Bago namin babakasin mamaya yung mga bubong. Tulad yung mga bubong na yan, oh. Oh, yan. May mga na tulo. Dito, mayroon yan sa taas. Yan o. Mapagos na po ang kanyang liwanag dahil po sa mga butas ng bubong. So, yan po yung aming gagawin mamaya mga kata. Yung kasamahan natin, i-update natin sila. Dito po sila sa kabila. Yan. Yan o. Mix ng pag-finishing. Mga kasamahan natin. Ito, nakapinising na sila kahapon dito sa bandang harapan. Sa loob na lang yung kulang baloob. Dito may mga kantuhan pa na naiwan dito. At yung ibang kasama natin nag-bistay ng buhangin. Nag-bistay ng buhangin. So, yun, at yung kasama natin. Ako naman ay nagtanggal dito sa pinto. Tinanggal ko yung pinto. Kasi sayang, magagamit pa rin ito kung sakali gusto pa niya dito. So, lagyan na lang namin ng palatandaan para kung ibalik, mayroon siyang palatandaan nito. Number 3.
At siyempre, dito rin sa pinto, maglagay tayo ng palatandaan dito ng birthday. Ano? So, kahit tanggalin natin yan, kahit saan natin ilagay, ito lang sa buod, sa baba lang. Kahit hindi yan basta-basta mawawala. Palatandaan po ang importante dito mga kaidol. So, ganyan lang. Dito natin dito yung baho nila kahapon. Smooth finish. Finishing. Bili ka nagkira yun? Akay damba day day. Akay damba. Danan. Pag-abot niya kana may pantaya pag-abot dire panipis ra ni dire. Oh, pwede na ni dayaon mo. Nani raw nipis la kayo gud. Yaran ko. Kana na ora. Dili naman sa kaabot ang kisame, dara naman sa baba. Dito lang ba sa baba. Yung kisame sa baba lang. Pagdating dito sa taas, kahit hindi na masyadong maganda yung finishing dito pagdating dito sa likuran yung sa taas kasi ang kisame sa baba lang kasi. Importante may finishing siya para hindi po matanggalan po yung matanggalan yung mga hollow blocks. Finishing sila dito. Kasi mahirap ito, malang magandang patungan dito. Ayun. Sila lang kasi doon kami nagtibag kami ng mga simento doon sa taas. Hello dong! Dito kami mga kaidol. Nagbaklas kami ng dito. Baklasin namin yung bubong at saka yung ibag namin yung mga firewood dito kasi magbago na po kasi yung bubong dito. Natin. Yung buo ng ating bubong. Wala na po kasing katulad nitong pagkagawa ng bubong ng mga kayo. Bali isang hulugan na lang dito. Sa buwas. So babaguhin natin po yung yung drop. Ibag natin. Kasi pwede. Sumilong muna kami mga kayo dito. Sobrang init. Kami nagbaklas. Taas ng init. Pero mas maganda yung mataas yung init kaysa palaging umuulan. Yan. Ang ganda dito. Sa ilalim. Yung ginawa nila noong una mga kaidol, sobrang malaki po yung ginawa nila ng parlins. 2x4. Yan. 2x4 tapos makapal to. Nasa 2mm. At gumamit din sila ng Seabar. Single lang po yung Raptor nila ginawa. Tinukuran lang po ng kabilya. Yan. Kabilya na tinimim lang po tinukod. Tapos dito yan po mga Raptor nila. Magamit pa natin yung Raptor na yan. So, silong muna kasi iwas sa stroke. Ang update namin dito sa taas mga kaidol, tinanggal namin yung mga C4 lens dito. Yan o. So, maliwalas po yung dito. Lugar. At maalimuyak. Ayan. Tanggalan namin. Yan po yung Raptor na ginawa nila mga kaidol. Natin. Mahirap kasi yung Ayan.
Mga kaidol, ang latest update sa ating pagbaklas dito sa Raptor na dati. Raptor at saka mga Parlins binaklas natin kasi para po maging mabago na natin yung takbo ng Raptor dito. Katulad na nito. Ayan, ganito nakadrop siya pero magiging 3 agwas to dito. Papunta siya sa dulo. Galing dito sa may poste. Napakahaba. Halos umabot siguro to ng mga 10 meters mahigit kasi may overlap pa doon na 1 meter doon, pero itong kanto sumubra ng 1 meter to kasi dito kasi yung 1 meter naka-align. Pag dito kasi sa kanto ang 1 meter niya medyo mataas po kung dito ka pa straight kasi sa kanto pag ganun siya, so siguro umabot siya doon 150 siguro yung tubular natin galing sa poste papunta doon para maging 1 meter po yung alay niya dyan sa gilid. So siguro mga dalawang length ng tubular ang lumilipad dito papunta doon sa pinakakanto sa dulo. So yung ating dropping, at para makuha natin yung dropping mga kaidol, tuturo natin kung paano natin makuha yung drop dito, yung dito sa may poste na to papunta doon sa, ayun, galing dito sa may poste na to, ayan, yung poste na sa kanto, ayun, papunta yan doon dito sa pinakadulo. Para makuha natin yung drop dyan, kukunin natin tansi mula doon sa pinakadulo, dyan, pinakadulo, kunan natin ang align dyan sa pinakadulo, papunta yan doon sa pinakadulo. Dapat magpantay yung tansi dyan sa pinakadulo nitong Raptor namin, pati sa pinakadulo doon. Yan po yung dadalhin natin para makuha natin papunta doon sa pinakadulo. So ganyan yung pamamaraan mga kaidol, para at least sigurado tayo na pareho po yung kanyang drop. At yung align doon sa pinakalikuran ng gutter, may gutter kasi yung likuran nito, yun po ang kukunin natin pa straight po, papunta doon sa kabila. So yan, para at least pagbigay tayo ng kunting idea kung paano natin ginawa, no? So sa ganung pamamaraan mga kaidol, alam na natin kung paano natin yan masolusyonan yung mga ganyang mga trabaho. Ang nangyayari lang kasi dito, wala na po kasi siyang firewall. Yan, tanggalin natin yung firewall kasi kung may firewall dyan, ang mangyayari inside gutter, mas hindi po applicable yung inside gutter dito sa ganitong klaseng trabaho. Tulad ng ginagawa nila dito sa gilid. Yan. Gumagawa sila ng inside gutter dito. Pero hindi naman po concrete gutter. Kung nakikita nyo, may PVC siya sa dulo. Ayan o. So yung ginawa nila dyan, magawa sila ng inside gutter dito pero prinsip lang din po yung ginamit nila na gutter. So hindi po yan magtatagal. So ganun, daming nakikita namin dito, daming ginawa. Kaya hindi po advisable na sa ganitong pamagi na, sa ganitong pamamaraan, nakatris agwas yung ating building tapos inside gutter. So hindi po siya maganda, mas delikado po siya kung magre-repair, no? Daming problema, mahirapan po ang may-ari kung pagdating sa panahon tumatagal kung may mga repair. So kailangan pa niya baklasin lahat ng bubong side sa may inside gutter bago niya mapalitan ng gutter. So ganyan po ang pinaka-advantage yan mga kaidol. So i-update natin dito yung ating nakakasya. Andoon kasi sila, nagpalitada sila dito sa likuran. Yan, may trapal. Yan, update natin yung ating mga kasama dito sa kabila. Palitada. Napakataas ng area dito.
So yan po yung latest update. Pinapalitadahan dito mga kaidol para maiangat natin po yung kisame, no? So yung kisame, umabot na ito ng 285 ang haba nito galing sa floor level mga kaidol. Yan. Limpyuhin ninyo niya ang kuha na, ubos ha. Okay, gahi ng kuha styles. Tiles na pala ito mga kaidol. Ang tiles kailangan niyang linisin. Papa naman ninyo ganina pa man buntag ninyo dre. Pinatuwad naman ay mong kalis siguro. Wala na magipantay. Diya sa ubos. Oh. Pantay mo ng kalis niya. Yeah, pantay na dia. Diya ba? Kita natin ang pinakalit sa buong maghapon na natapos namin dito. Natibag na namin, natatanggal namin po yung mga sipar lens, yung dirt. Yan. So yung dirt, single lang po dito. Ginagamitan po nila ng sipar. So ang sipar lens na dito ay BI, yung dating mga, nung unang panahon kasi mga wala pa kasi GI na, na mga tubular nung una at saka GI na C4 lens kaya ang gamit nila sa una BI pa lang. So lahat ng mga par lens nung una, C4 lens nung una at saka tubular nung una ay BI pa lang yung pinagawag yung BI kasi hindi po siya coated ng yung ganito BI, hindi siya coated ng GI. So madali lang siyang kalawangan. Ginamitan nila na agad ng pintura na redoxide ko. Redoxide ang ginamit mo. Pero ang nakareferensya mga kaidol nung unang ginagamit nilang mga sipar lens dito ay makapyo na. Saan natin ha? Sobrang napakakapal ng sipar lens. 2 mm ang kapal. So yun napakakapal ng ganito kakapal yung kanilang C4 lens nung una. Yan, sobrang kapal. Tanggal natin ito. Dre na, ikuha na dre, ikuha ko na idamba dre. So yung kasama natin nasa kabila. At yan lang po muna ang ating update sa araw na ito mga kaibigan. Maraming salamat pala po sa lahat ng sumusuporta palagi sa ating video. At pasensya na po kayo kung hindi man tayo nakapag-comment siguro sa sobrang pagod na po. Pasensyahan niyo po si Idol ninyo mga kababayan kasi minsan ay hindi na nga nakakain sa gabi. Diretso na tulog. Sobrang pagod kasi minsan tulad ngayon napakainit ay yun. Sobrang nakakapagod. So yan. Pasensyahan nyo pero hanapan natin ng paraan na makapag-shoutout tayo ngayon. God bless sa inyong lahat mga ka-idol. Ingat kayo.